40 plus 1 na kasiyahan. Hatid sa atin ng Ferncy, Copico Blanca, Sarsaya, Alaska, at CDO Sweet Ham. Happy International Dower Cats Day sa atin! Ipulaga! 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 Some people
Dabarkans, happy first birthday after 40 years! Happy anniversary! Oh, kanina, nag-blow na kami ng anniversary cake natin. Oh, Dabarkans, kayo naman! Happy anniversary! Happy anniversary! Akala namin, nagawa na namin ang lahat. Meron pa palang first. Ito ang first sa new normal. Patawarin niyo po kami, Diyos ko, nauna pa kami sa second coming. Yeah. Okay. Di bale, mga kaibigan, anniversary natin sa new normal, parang book 2 na ito ng Eat Bulaga. At least kahit sa video call, nagkikita-kita tayo. Ang mahalaga, mapanatili nating malakas at malusog ang ating mga pangatawan. Mabuhay ang Eat Bulaga, book 2. Hindi nyo na itatanong. July 30, International Day of Friendship sa ating United Nations. Pero dito sa atin, araw ng mga Dapper Cats, araw para magpasalamat. Nakasama natin kanina yung mga Dapper Cats all over the world. Meron sa UK, France, Italy, Singapore, Japan, UAE, Oman, Amerika. Dito naman sa Pilipinas, mula Batanes hanggang Ulo, Nakisalo. Yun, oh. Kaya tumutok lang kayo mga Dapper Cats dahil merong special announcement si Bossing. Ayun! Ay, ano kaya yan? Ay, nako. Nako. Abangan nila yan mamaya. Ang ating special announcement. Sa Happy International Dabarkats Day, ang araw na ito ay para sa lahat ng nakipagkwentuhan, nakitawa at nakisaya sa loob ng 41 years. Team Bahay, siyempre kasama natin ang Team Barangay, Team Abroad, Team Online. Siyempre maraming salamat din sa mga Dapper Cats natin sa Team Advertisers na talagang solid ang tiwala at suporta sa atin sa Eat Bulaga. Thank you guys! Kasama dyan ang Copico Blanca Make Your Day More Creamalicious. Sarsaya Oyster Sauce. Lasang oyster na oyster sarsaya. Andiyan din siyempre Fernsey. Help your immunity with non-acidic vitamin C. In fairness, Fernsey! Kasama rin natin ang Alaska. Lakas mo, lakas ng pamilya. Hashtag Alagang Alaska. At CDO Sweet Ham. Upgrade weekend mealtimes with CDO Sweet Ham. Thank you, Team Advertisers. Kasama kayo, patuloy pa kaming maghahatid ng mga sorpresang magpapasaya sa mga Dabarkans. At ngayon pa lang, mayroon na tayong magpapasaya para sa kanila. Yun! Dahil 4 ang winners ng 10,000 pieces at mamaya isa dyan yung tatawagan natin. Lahat din sila may GMA Afford Box. Boss Joey! Kailangan lang gayahin ang post ni Dabarkats Pia and Jimmy. Mag-selfie sa harapan ng TV, suot ang t-shirt o sando na may numero. Okay? Hinahanap, pwedeng sumali, babae o lalaki. Siyempre pag nag-comment kayo, dapat kasama ang code na to. Ayun o. Dapper Cats at 41. At siyempre dapat dito sa designated post natin. Meron lang kayong 10 minutes para mag-post. Kaya post na mga Dapper Cats. Yan! May iba ang panahon natin ngayon. Sinusubok tayo. Pero, challenge accepted. Sasabayan natin ang mga Dapper Cats sa buong mundo sa pagharap sa new normal na may kasamang tuwa, saya, pag-asa at panalangin. Kaya sa pagkakataong ito, hihilingin namin na sabay-sabay tayong manalangin at magpasalamat. Panginoon naming mapagmahal, maraming salamat sa 40 taon at isa pa na ibinigay mo sa amin upang maghatid ng tuwa at saya. Maraming salamat at ipinagkaloob ninyo sa amin ang bawat isa sa matibay na pagsasama sa lungkot man o ligaya.
Kami ay inyong pinatnubayan sa lahat ng aming pinagdaanan. Ngunit ngayon, higit naming hihilingin na kami ay inyong samahan. Inilalapit namin sa inyo ang lahat ng dabarkad sa buong daigdig. Lahat kaming nangangailangan ng awa ninyo sa gitna ng mga pagsubok na ito. Amin pa ring matagpuan ang kapayapaan, lakas ng loob, pagkakaisa, at pagmamahal sa aming puso. Ito po ay aming hinihiling sa inyo para sa aming mga pamilya at buong mag-anak sa buong bansa at sa buong mundo. Amen. Sa pandemyang ito, hindi tayo nag-iisa. Andiyan ang ating pananampalataya at ang mga taong mahalaga at maaasahan natin. Sa new normal, kasama nyo kami, mga Dabarkads nyo, dito sa... Bulaga! New stories to tell. Pikit mata ko siyang binigay. Ang tagal ko kasing hinintay na magkaroon ng pagmamahal ng isang ama. Mahal kita 3,000. In a roller coaster of emotions. Unfortunately, hindi lang naging kami. Will you marry me? Don't judge the reporter by his coverage. Ang tanong! Are you ready for Bawal Judgmental, the new normal? Brought to you by Planex, Grab Food, Lazada, Hana Shampoo, Copico Blanca, and TNT. Kumplituhin pa natin ang chikahan ngayong 41st anniversary ng Eat Bulaga dito sa Bawal Judgmental! Bossing! Happy anniversary, Bossing! Happy anniversary, Bossing! Happy anniversary din. Happy birthday. Eh, talaga naman nakakatawa eh. Talaga? Hindi naman, nakakatuwa lang. Nakakatuwa lang. Yun, ganda yun. Okay. Kaya mula Batanes hanggang Hulo, pati buong mundo, para mas masarap ang selebrasyon natin ng International Dabarkads Day. Kasama kayo sa kwentuhan. Sino ba ang bisita natin today? Maine, Alan. Bossing, ang huhusga po ngayong araw, actress, singer, and host, Miss Julia Clarete. Yun! May mga taong lumaki sa hirap, merong laki sa Mas mataas dyan. puro sarap. Kaya, Bossing! Kung Ako siya'y ba? titigan mo, akala mo kung sino, di na bumababa sa kanyang trono. Kilala sa bayan, asalay kahaman, sa inuman, stoko sa daan. Meron pa kayang pag-asang magbago ang taong lumaki sa layaw. Laki sa layaw, Jeff Rock. Laki sa layaw, Jeff Rock. Laki sa layaw, Jeff Rock. Laki sa layaw. Happy anniversary. Yun, no? Yes. Hi, Dabarkads. Bossing! Ang baba. Hi, Jeff Rocks. Hi, Bossing! Happy anniversary! Hanggang ngayon, Jeff Rocks ka pa rin ah. Walang pinagbago. Ang taas, Pasaway di pa ba? rin. Ang taas, ano? Taas, Bossing. Pero in fairness, kinaya, ha? Eh, Kino.
May kasama Mike Hanopol yun. Labas-labas yung ugat ko, bossing. Kamusta ka na, Julia? Okay naman, bossing. Sa awa ng Diyos, lahat po kami sa bahay ay maayos po. Wala pong nagkakasakit. Sana kayo rin dyan sa bahay ninyo. Okay kayong lahat ni Natalie at ni Poleng. Okay naman. Walang problema. Basta importante, stay home lang, stay safe. Di ba? That's right. Tama, bossing. Ikaw alam ko magaling kang humilatis ng tao Pinta-pintang ganun, bossing, no? Charot. Charot lang, charot. Actually, bossing, medyo takot ako kasi I believe that I'm a bad judge of character. But sige, susubukan ko ngayong araw na ito. Pinahan. Masusubukan talaga ngayong araw na yan dahil bawal ang padalos-dalos, bawal magkasakit, at higit sa lahat, bawal judgmental. Chiska, sino bang pwedeng makapartner na Julia? Busing! Siyempre, Busing! Meron makakapartner si Miss Julia. Pero bago yan, Busing, happy 41st anniversary sa'yo, Busing. At siyempre sa ating mga Dabber Cats online, Team Bahay at Team Abroad na nagpapaabot na kanilang mga pagbati. Thank you very much. At siyempre, yung nagpadala, Busing, ng lechon sa atin, ang GMA. Maraming salamat po sa lechon. Thank you very much. At ito na, Busing, Dabber Cats from home na nag-comment lang sa Facebook page ng Itbulaga. Aba, may chance na makihula at manalo. Ang inaanap po natin, Busing, yung mga TNT subscribers. Ito, 25 years old, 10 years na rin TNT subscriber. From San Juan, si Miss Pauline Peralta. Kaya, Pauline! Hello! Hello po! Andiyan pala. Hello, Pauline. Hello po, bossing! Happy 44th anniversary po! Ay, salamat. Kamusta si Tali? Ay, hindi. Iba yan, bossing. Iba yan. Ay, baba. Opo, bossing. Anniversary kasi pag anniversary, parang lutang ako Oo. Huwag kang maglutang-lutang dyan, Pag bossing. ganito maganda t-shirt ko, ha? Yes. Napakaganda ng t-shirt mo, bossing. At ito pa, bossing. Tuloy-tuloy ang saya with TNT's free stories for all araw-araw. Ayan, Julia, Julia at siyempre, Pauline, galingan nyo at dahil hati kayo ng mapapananunan nyo. Plus, meron ka pang 1,000 pala, mag-abono pa ako nito, 1,000 pesos. 1,000 pesos worth of load at jacket from TNT. Congratulations. Agad-agad sa iyo, no? Ayan, Busing. Ayos. Pang-anniversary talaga. Okay? Siyempre. Kaya Julia, Pauline, good luck sa inyo. Ang mga uhusgahan ninyo, ito, pakikilala ng ating mga judgmentals na sina Joe Pao. Come on! That means Scoop Movie D, let's go there! Hi, Julia! Hi, Pa! Welcome back! Thank you so much. Right. Hi, sir. Hi, Bird. Welcome back! Yes. And good luck sa'yo! Thank you at happy anniversary sa Happy anniversary sa atin. Eto ng mga Dabber Cats, sa pagpipili-pilian mo mga Dabber Cats, pasok! Mga Dabber Cats, pakitanggal po ang mga face mask. What? Jules, Yes, ngayon Pa. ang pagkakataon para titigan mo mabuti ang mga hilatsa ng mga pagbumukha. It's judgment time. Okay. Tingnan mo mula ulo hanggang paa. Si Jose, ang ganda tingnan mula ulo hanggang paa. Yung iba, lumulutang, baka walang paa. Ay! Okay. Okay. Alright. Mga Dabber Cats, to your face shields, please. Pasok. Nakita mo na yung latya ng kanilang pagmumukha. Ngayon naman kakausapin namin sila para may konti kang idea, Bert. Yan. Thank you.
Kahit alam namin na judgmental ka. Oo. In secret. Sigurado naman yun. Letter A. Okay. Pakilala. Maligayang anibersaryo, Dabarkads. Ako po si Mark Livingstone Palak from Farview, Quezon City. At naniniwala ako na walang masarap na prutas sa taong bagong toothbrush. Oo nga naman. Ang hirap kasi nung paggising mo sa umaga, kakain ka ng prutas, hamoy hininga yung nakakain mo. Oo, tsaka malakas ang acid doon. Correct. Salamat, Mark. Malapit lang naman ang purview. Talaga ba? Oo. Sa ngayon, walang traffic. Marami shortcut doon. Letter B. Pakilala. Mayang hapon, Dabarkads. Ako po pala si Junjun Guardian, tubong tablas, Alcantara Romblon, at may kasabihan na unahin ang hanapin ang paraan at wag ang dahilan. Hanapin ang paraan, unahin, hanapin ang paraan at wag ang dahilan. Kasi nga wala ka pang ginagawa, nagdadahilan ka na. Correct. At patay lang ang walang katwiran. Tama. Okay. Jules, pakinggan mo mabuti, ha? Yes. Next, letter C. Hi, good afternoon po sa lahat. Ako po si Jose Ricamonte Carganilla mula sa lungsod ng Maynila. Naniniwala sa kasabihang ang taong laging antok, malamang madaling araw natutulog. Cheese ka? Totoo ba yun? Hashtag Totoo yan. Quarantine days pa more. Hashtag Quarantine days pa more. Quarantine days pa more. Salamat, Jose. Ikaw, Paulo, ha? Next, letter D. Pakilala. Hi, good afternoon everybody. Happy anniversary po sa inyong lahat. Ako po si Leslie Babasa from Makati. I believe po na choose a job that you love so you won't have to work a day in your life. Oh, tama. Siguro naman, alam mo yan. Oo naman. Hindi na kailangan explica, di ba? Hindi na namin i-explain, ha? Oo naman. Alam mo na Gets yan. kita. In-explain na ni Joey sa akin yan last time. Narinig ko kay Joey yan. Ano sabi? Yun din. Kung ano man yun. Hindi rin maulit. Basta yun, explain na. Hindi rin kaya ulitin. Kaya na yan. Next, letter E. Hello, Dabarkads. Happy anniversary sa ating lahat. Ako po si Ace De Castro from Novaliches, Quezon City, na naniniwala sa kasabihang, hindi nasusukat sa taas ng edukasyon ang pagkatao. Mababa man ang pinag-aralan mo, basta marunong rumespeto, daig mo pa ang edukado. Yung tama yan! Ha? Tama. Totoo yan! Intindihin na Yan ni ang- Jose. Sigurado ako. Totoo yan, bossing! Yan ang pinakatotoo talaga. Totoo talaga, ha? Oo. Very good. Salamat, Ace. Magaling na tao to, hindi sinungaling. Letter F. Go. Hello po everyone. Happy anniversary po, Dabarkads. I'm Pamela Del Rosario from Sampaloc, Manila. At naniniwala sa kasabihan, kung hindi siya para sa akin, kawawa naman siya. Ay, wow. Sino nawalan, di ba? Oo, Sino ba diba? nawalan? Oo. At sino naman nagkaroon? Charing. Wala na. Alam mo, ikaw, ano ka talaga eh. Hindi. Alam mo, ikaw ba? Sige. Wow, legs. Anong legs? Braso yan. Pakilala po. Hi, happy anniversary po mga Dabarkads. I'm RV Abdon from Pasig City at naniniwala po ako sa bagong-bagong kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Oo naman. Alam mo, kay luma yan, kay bago, nirirespeto namin yan. At tama naman ang kasabihan. Walang kontra dyan sa mga sinasabi. Pero ngayon ko lang talaga narinig yan eh. Ngayon mo lang narinig pero nababasa mo yan sa mga jeep. Julia, yan. Yes. Nakilala mo na ang ating mga Dabarkads. Narinig mo ang kanilang mga kasabihan. Ngayon, umpisahan na natin dahil eto na ang Round 1! Go, Alan! Wow. Ang galing magtaktak. Ang galing! Ano? TikTok yun! TikTok! Ano ba? TikTok! TikTok. Ano mo? Taktak. Wala nang taktak. Dati. Suri-suri naman. Jokes-jokes lang. Dati taktak. TikTok na. Okay. Ang round 1 ay hatid sa atin ng TNT. Julia, dito sa round 1, meron ay 4 out of 7. 4 ang tama, 3 ang mali. Kaya mag-ingat ka.
galingan mo? Ano sa tingin mo yung possible Sa tingin question? mo ang posibleng tanong? Bossing, sa tingin ko, ang tanong parang based sa sagot ni Mark kanina from far view. Aha. So, pwedeng galing siya sa malayong lugar. At parang nababasa-basa ko sa kanila, yung kanilang mga kasabihan ay medyo nasa bingit ng pagka-frontliner. So, ang aking husga, Bossing, ay sila ay mga nag-serve sa medical industry or naging frontliners sa ibang lugar, sa malayong lugar. Am I correct? Hindi naman husga ang tinatanong eh. Ano yung tanong? Question. Sino-sino sa kanila ang... Alam mo, magulo ka eh. Sino-sino sa kanila ang... Ang tatay mo. Ganon, parang ganon. Frontliner Na malayo sa nagtrabaho. malayong lugar, ganun ba? Yes, Bossing. I think. Pwede. Pwede Tanong natin si Pauline. Chiska, tanong mo nga si Pauline. Pauline, ano meron kang possible question? Anong idea natin dyan? Naisip ko po ngayon siguro, pinipili po sa kanila ang more than one ang work po. Sino-sino sa kanila ang Dalawa po yung more than trabaho. one ang work? So, double work, triple work. Narinig mo na yung bossing, alam ko. Hindi ko narinig eh. Ano sabi? Bossing, sabi, sino-sino sa kanila dyan ang more than one ang work? Dual lang trabaho. Opo. Ganun. Opo. Oo, pwede rin. Pwede? Eto na, para sa round 1, ang tanong! Sino-sino ang medical frontliner at naging COVID survivor din? Frontliner, tama si Julia. Pero ang hinahanap natin, yung na-COVID pero nalampasan. COVID survivor. 4 dyan, medical frontliner at COVID survivor din. Good luck, Julia. Thanks, Bossing. Good luck, Jules. Ang mga pagpipili-pilian mo, letter A. Si Mark. B. Junjun. C. Jose. D. Leslie. E. Si Ace. F. Pam. Or letter G. Si RV. Okay, ako sa tingin ko... Oops, Jules. Yeah. 4 sa kanila, mga medical frontliners na naging COVID survivor din. Okay. Meron ka ngayong 50,000 pieces. Bawat maling sagot, minus 5,000 pieces Yun plus lang. sampal. Yun lang. Wait. Walang sampal. Yes, dahil anniversary may sampal. Always protect your money. Yes. Pili ka na ng 4 para sa ating first round. Okay, first round. A, Mark. Kasi mukhang nagre-recover pa siya sa puyat. Nagre-recover pa sa puyat. Sa pagod at puyat A, nagre-recover. Mark. Pasok, please. Thank you. I also choose C, Jose. Si Jose. Si Pasok. Jose. Okay. Dalawa pa. Si F, si Pam. Pam. Mga medical frontliners. Yeah. Na naging yes, na naging COVID survivors. Tindi yan. Ang last na pipiliin ko, tingin ko si RV, si letter G. Letter G. Yes. That's it. Pleto na, bossing. So is that your final judgment? Yes, Bossing, that is my final judgment. Though nangangasim yung mukha ni Jose. Ano? Si Jose nangangasim yung mukha. Jose, nangangasim ba yung pagmukha mo? Ikaw daw. Ikaw, si Manalo. Ikaw daw. Hindi. Maasim Normal lang na maasim ang Normal. mukha niya. Huwag kang Tama. ano. Tama yan. Normal lang yan. Mukhang bagot. Yan. Okay, Bossing. That's it. Final judgment ba siya? Yes, Okay, Bossing. unahin natin si Mark.
Letter A. Mark, ikaw ba ay isang medical frontliner? Yes or no? Yes? Yes. Yes. Gaano katagal? 10 years. 10 years ka ng medical frontliner. Ang tanong! No! Tama ba ang choice ni Julia? Ako naman! Una. Bueno mano, minus 5,000, Jules. 45,000 pieces. Hindi ba pwedeng puyat lang, pagod, di ba? Pero kasi ang tanong natin is medical frontliner na COVID survivor din. Yes. So ikaw, Mark, anong trabaho mo? Doktor. Doktor. Pero awa naman ng Diyos ay hindi safe. Safe naman. Oo, hindi nagkaroon ng... kahit minsan. Pero grabe ang mga doktor ngayon. Kaya nga talagang frontliner eh. May mga naging pasyente ka na nagkaroon ng COVID. Yes, madami na. Tapos mga nabantayan din sa Clark City. Madami. Yes. Pamula nung nagsimula pa lang yung nung COVID, nung Feb, nagbantay na ng mga repats. More than 900. Isang buwan kami doon. And then, pagbalik ng hospital, meron na din pala kaming binabantayan. As in, na-assign ka, as in, yung harapan, ganon? Hindi namang diretsong harapan, pero nasa facility kasi sila. And then, kinakatok namin sila and then minomonitor namin yung Kasi hindi pwedeng diretsahan talaga na tingnan mo sila. Ito ba, na-assign ba kayo doon o nagbunutan kayo? Siyempre nakakatakot din. Oh, yun nga, Dok. Yun ang gusto namin tanong eh. Kasi kayo yung mga doktor na nalalagay doon. Ano ba to? In-assign kayo? Or gusto ninyo? Nag-volunteer? Or? Ako nag-volunteer ko kasi kalimitan yun ang role ko dun sa hospital and lahat ng deployment is pinapasok ko. So galing pa ako ng Taal nung nag-volunteer ka pa dun sa pumutok na Yes. At talagang gusto mo yun? Oo. Pero Dok, nung nangyari to nung pumasok pa lang tayo, nakita natin marami ng doktor, marami ng mga nurse na nag-positive. Hindi ka ba nagdalawang isip na mag-voluntaryo uli? Hindi. Kasi duty to. Duty. So, parang para saan pa pag pinasok ko to kung hindi ko sila pagsisilbihan. Pero Dok, matanong ko lang, no? So, COVID, sabi nila bawal yung mga seniors. Yes. Bawal din yung bata. Sino yung mas malapit kapitan? Yung bata o yung seniors? Mostly talaga yung matatanda. So, mga 40 years old above. Madali silang kapitan. Mahina kasi resistensya eh. Hindi lahat, ha? Sinusure lang natin, no? Oo, ewan ko iba senior dyan. Kuya Jose, hindi ba umalma yung pamilya ni Doc Mark sa pag-volunteer niya? Ayun, kagaya nun, Doc. Unang-una ko kontra yung pamilya eh. Or yung asawa. Hindi. Wala namang kumukontra. Buo yung decision ko eh. Tsaka alam naman ng mga kaanak ko na ito yung pinasok ko. Yes. And then, suporta sila. Kumbaga, that's your duty bilang isang doktor. Yes. Salamat, Mark. Okay. And mag-iingat palagi. Ingat pa rin, Doc. Thank you, Doc. Salamat. Saludo kami sa inyo. Thank you, Doc. Doc Mark. Kulang ang tulog, ha? Sorry. Sorry. Kaya hindi. Siguro minsan nagkukulang din ang tulog si Doc. Baka, ha? Mahirap yung trabaho. 24/7 ang duty. Nag-check up eh. Sunod natin si Jose. Ayan. Hindi ako, ayun. ba? Jose, medical frontliner. Yes po. Yes. Gaano nakatagal? 10 years na rin po. 10 years na 10 rin. years. Ang tanong! Ilang karats yung Chinese gold mo? Uy! Tama ba ang choice ni Julia? Parang ang saya-saya niya. Parang nakaligtas siya. Ay, nako. Ay, Julia. 40,000 pieces. Parang spaghetti, pababa ng pababa.
Tuloy pa ba natin to? Ubus pera. Jose, pero ano naman ang trabaho mo? Infection control nurse po. Ano yung gano'n? Nurse ba yun, doktor? Nurse siya, pero most na ginagawa namin ngayon is reporting, swabbing, then follow up po dun sa mga pasyente na hindi na kailangan i-admit. I mean, ipina-follow up namin sila kung kailangan ba silang magpapunta ng ospital. Kasi most of the patient naman kasi asymptomatic. So, ang pinaka... Well, ngayong pandemic season kasi, ngayong pandemic kasi, ang pinaka safe pero pinaka nakakatakot na place is yung ospital. Of course. Kasi pwede ka dong matreat or pwedeng lumala yung sakit mo dyan kasi pwede ka mahawa dun sa katabi mo or ganyan. So yung mga pasyente na kailangan lang na home quarantine, kami yung medyo nag-advise sa kanila na, oy, hindi ka naman for admission. Ito lang yung signs and symptoms na kailangan mong observe. Pag lumala, punta ka sa amin, i-repeat swab ka namin. Anong pwede bang malaman kung ano yung anong basis nyo para sabihin na, ikaw home quarantine ka lang, pero ikaw kailangan namin admit dito sa hospital? Basic lang naman yung usual na signs and symptoms lang na winawatch namin is nahihirapan bang huminga, may ubo, may sipon, may fever. So may mga symptoms kasi na mas okay na sa bahay na lang muna magpagaling. Yung virus kasi, it's self-limiting Kusa siyang nawawala. Kumbaga, ang panlaban mo dito, resistensya ng katawan mo. So basically, ang kailangan mo lang gawin is vitamins, minerals, hydration, yung mga ganun lang. Kasi yung sakit naman kusa siyang nawawala. Yun nga lang, along the course, kailangan yung posibleng maging, mga posibleng sakit na makuha mo along the time na namamatay yung virus sa katawan mo, yun yung kailangan mong iwasan. Oo. Pero paano naman yung mga tao sa bahay kung nag-home quarantine ka? Una naman, pag ina-advise namin yung pasyente, may sarili ka bang kwarto, may sarili bang CR yung kwarto mo. Kung wala, may jacuzzi ba sa CR? I-refer po namin yan sa mga quarantine facility. Kasi kailangan talaga isolation. So no contact talaga at all sa family members? As much as possible. Oo, How walang long? contact po talaga. Ngayon kasi symptoms-based na pero nasa safe na days ka pag halimbawang wala ka nararamdaman from the last onset ng symptoms mo, at least 10 to 14 days. Then after that, di-decide namin, tatanong namin sa doktor o dok, walang symptoms ng pasyente, kailangan pa ba nating i-repeat swab to or bibigyan na po natin ba siya ng clearance na recovered na po siya. Pero, Jose, pag pumasok na yung sinasabit natin na lagnat o tumaas na yung temperature mo, yun ay medyo delikado. Medyo positive na talaga. Depende pa rin po kasi yan Medyo magulo pa rin po kasi. Kasi ngayon, bago lang po yung sakit So, lahat under study po tayo. So, more of palliative po yung approach natin. Kung anong symptoms, gagamutin natin. Kung kailangan, pag ang pasyente, pag pumunta ng ospital, i-CBC siya, i-x-ray po natin. Then, from there po, doon po natin malalaman yung management na kailangan gawin ng pasyente. Ayun. Alright. Salamat, Jose. Thank you, Jose. Ganda. At least nalilinawan. Oo, diba? Pero, Julia, ang galing mo Dalawang sunod. Magaling ba, bossing? Dalawa na kayo nalagas? Perfect ba yan? Bueno ba, Bihira ako makapanood ng ganyan Bossing, sabi mo kanina magaling Usually, isang tama, isang mali, o dalawang tama. Eto parehas. Pero yung dalawang mali, bihira. Baka nga tumatlop. No, bossing, no. Sunod natin si RV. RV, letter Ito G. mukhang kagagaling lang Ito si G. Si RV. Julia, 40,000 pieces na lang, okay? Tuloy pa ba natin? Tuloy na natin, dito na. Alam mo, pag eto na X ka pa rin, ayawan na to. Nakakahiya. Oo, ayawan na to. RV, ikaw ba isang medical frontliner? Opo. Yun na. Yes. Gaano katagal? 1 year po. 1 year? Uy! May labang ka dyan sa 1 year. May labang ka dyan. Ang tanong! No! Yan na! Tama ba? Si Julia, please. Tumama kaya. Please! May please. Ayawan na. Galing! Alam mo, Miss Julia, Pa! si Pauline nawala na rin
Binipapanahan po yun. Grabe. Ano ba yun, Julia? Pwede pa magpalit. Joke. Hindi na. Taas kasi nung Ano, record Jeffrox break. eh. Ikaw ang ano? Ikaw ang record holder. Oh, yung tatlong mali. Sunod-sunod. Ay. Usapin natin si RV. Usapin muna natin si RV. RV. Ano naman trabaho mo, RV? Ako po ay isang doktor. Wow, doctor. Doc, kamusta po? Ano naman specialization mo? General physician po. And ngayon po, volunteer po ako sa Pasig Referral Center po. Anong ginagawa mo dun sa... Bale kami po yung nasa hospital na COVID referral facility po na kung saan nag-aalaga po ng mga COVID positive na patients and COVID probables po. Yung mga hindi pa po na lumalabas yung swab. So, nakakaharap mo sila, nakasalabuha Opo. mo sila. Paano bang pag-aalaga sa isang pasyente na merong COVID bilang doktor? Bukod po sa binibigay po namin yung karampatan na medications, of course, and binibigyan din po namin sila ng pag-asa kasi ang isa po sa nakakalungkot sa mga pasyente po na nasa ospital ay lumalaban po silang mag-isa. Balik, kahit papaano po, sinusubukan namin na bigyan sila ng pag-asa na makikita rin po nila yung pamilya nila. Kasi, Dok, ewan ko lang ang nangyayari kasi sa tingin lang namin, no? Kasi pag pumasok ka sa ospital, sabihin natin na medyo, sige, positive ka. Ang unang-unang tumitira sa kanya na yung stress eh. Opo. Which is hindi ba nakakatulong yun? Opo. Kasi syempre yung malaman mo na meron ka nung sakit na hindi natin alam kung anong pwedeng kahinatnan. Nauuna po talaga yung takot na anong pwedeng mangyari sa akin. Correct. Anong gagawin ng pamilya ko kapag nawala ako. So doon na kayo pumapasok, Dok? Yun po, parang bukod sa pagpapagaling mismo sa kanila, pagbibigay po ng kumbaga pinapagaan po rin namin yung loob nila kahit papaano. Binibigyan po namin sila ng pag-asa and kinakausap din po namin yung patients namin to give hope naman po para kahit papaano sumaya-saya po sila at maramdaman po nila na hindi sila nag-iisa. Thank you, RV. Thank you, Dr. And salamat sa iyong service bilang isang doktor. Galing ni Julia. Thank you, Doc RV. Galing. Ay, bossing ano nga pala ulit yung ito na, tanong? Julia. Yung mga hindi nagka-COVID. Round 1, 4 ng tama, 3 mali. Nakuha mo na yung 3 mali. So, isa na lang. Gusto mo ba magpalit? Ang galing. Baka gusto mo magpalit? Parang gusto ko nga, bossing, pero... Huwag na, baka bigla. Straighten mo na, straight Pag-ibali pa, Straightening ko ng ex lahat. Kausapin na natin si Pam. Kausapin natin si Pam. Kumbaga sa kumunoy, lumulubog ka na. Huwag ka nang lumaban pa. Bayaan mo nang lumubog. Grabe. Medical frontliner. Opo. Yes. Gaano po katagal? 5 years po. 5 years yung na. 5 years yan. Ang tanong! COVID survivor ka ba? One, two, three, four! Ang check na moment na yan ay hatid sa atin ang Lazada! Yun na! Siyempre nga naman, tama na lahat. Siguro naman. Pam, ano nangyari? Anong work mo? Nurse po ako. Bali po, ngayon po, dati po kasi ICU nurse ako. So ngayon po, pain management nurse. Yung cluster po kasi namin, parang po kami, pwede ma-rotate po kami sa ER. So doon po nag-start. So nung na-rotate po ako sa ER, ang na-handle po namin is yung mga yung mga critical patients po, yung mga intubated patients po. So, yun po, dahil nga po may background sa ICU, yun po yung hinahawakan namin. Kasi po nung time na po yun, parang sobrang dami po ng mga intubated patients, yung mga matatanda po. So, yun po, that time po, nung nag-duty na po ako sa ER, hindi na po ako umuuwi. So, may meron na po kami quarters dun po sa hospital. Sino, ito ba, policy ng hospital, wag na muna kayo umuwi, or decision choice nyo to? din po. Choice po nyo. namin kung uuwi kami or hindi. Pero, ma'am, nung nandyan kayo,
gaano kayo kasigurado? Ano yung preparasyon na ginawa nyo na hindi kami mahawa? Ano lang po talaga, dasal, saka po full PPE lang po. Full PPE po. Pero ano po yung unang-unang yung naramdaman para nalaman na kayo ay naging positive? Oo, nung nalaman mo na. Oo. Ano po kasi... Bakit ka nagpa-check? Ano po, una po kasi... Dati po kasi parang kulang pa po yung mga testing kits eh. So, nung una po, parang nawalan po ako ng panlasa. Pero hindi ko po yun inano kasi hindi siya obvious symptoms. Ang inaano lang po is yung ubo, sipon, fever. And then po nagkaroon po ng mass testing sa hospital. So, since ER po, kasama po ako sa mass testing. Tapos yon April 7 po yun. April 10, lumabas yung result. April 11, birthday ng nanay ko. So, April 10, umuwi ako. Gabi, dumating yung result namin. So, paano yun? Ano? Opo, yun po. So, April 10 ng umaga, nasa bahay po ako. April 10 ng gabi, nalaman ko po yung result. So, April 11 ng umaga, sinundo kami. Kasi po, yung kapatid ko po, nagkaubos-sipon po siya nang hindi po ako natetest. So, nung sinundo po ako, kasama na po yung kapatid ko. Kasi naka-quarantine din po yung kapatid ko sa bahay. So, nung na-admit na po ako, na-quarantine siya, na-swab din po siya dahil po positive nga po ako. It turned out din po, positive din po siya. Kasi po frontliner din po yung kapatid ko, clinical pharmacy. So, dun sa quarters po, magkatabi po kami. So, yun po, na-admit po kami. Bali, 2 months din po kaming na-admit. So, finally, okay ka na? Apo. Pagkabalik mo ba sa work, hindi ba parang takot yung mga katrabaho mo? Or ikaw, hindi ka ba natatakot? Yung yung mga ka-work ko naman po, sobrang naman po sila sa akin. As in, parang hindi po ako nagkasakit nung back to work ko. Normal po talaga lahat. Wala kayong pinag-uusapan tungkol doon para discrimination, ganyan. Nung una po, yun po talaga yun po, para sa akin po, yun po talaga yung pinakakalaban nung nasa quarantine ako. Lungkot po talaga, saka discrimination, saka kung paano po kami uuwi sa bahay after po nung quarantine, kung ano sasabihin ng tao, kung anong mangyayari. Pero sa awa naman po ng Diyos, lahat naman po nandun sa street po namin. Thankful po ako dahil pinagdasal po nila kami at okay naman po sila sa amin. Anong sabi ni mama mo? Para po kay mama, mahal na mahal po kita, ma. I love you. Sorry po sa lahat kung medyo pasaway ako, pero I love you po. Ibig sabihin si mama ba, pinagbabawalan ka na niyang mag-duty ng mga time na yan? Yung mga time na po yun, parang wala po kasi ito na po talaga yung ito na po talaga yung work mo. Work namin Bakit pinagsosorry mo yung magiging masaway ka? Bakit ka nagsosorry dahil pasaway ka? Hindi po kasi po single mom siya at tapos si mama po kakauwi niya lang po last December. So parang OFW siya. So, parang ngayon lang talaga namin siya makakasama. Tapos, dalawa kaming magkapatid na nag-positive. So, nung time na yon parang ngayon lang namin siya nakasama. Tapos, pares pa kaming positive magkapatid. So, parang... Thank you po. Parang sa kabila ng paghihirap ng nanay mo. Tapos, eto, biglang pagbalik niya, eto pa mangyayari. Sinakripisyon niya po talaga yung pag-aaral namin magkapatid para maging professional po kami. So, minsan po, syempre, nasasagot ko din po siya kasi malayo po siya. Ganun po nung dati. Pero ngayon po, sobrang thankful po ako kasi okay po kami lahat and okay po siya. Yun ang importante. Okay kayo ngayon. Yes, and po, healthy. Okay po. Yes po. Thank you. Yes, Paolo. Thank you po. Kala ka sabay yung ko. Okay. Thank you, Nurse Pam. Thank you, Pam. Ulit natin si Justin. Ang galing. Si Junjun, letter B. Ito, isa rin tong COVID survivor. Junjun, ano naman ang work mo bilang isang medical frontliner? Hello po, good afternoon po. Ako po ay isang ICU nurse po. ICU? Nako, dyan din yung mga Isa sa pinakamabigat na posisyon na ICU. Yes po. Bali po, nag-positive po ako nung May 22 po. Nag-mass testing din po yung hospital namin. Tapos, it turned out po nung May 23 ng evening po, nakuha ko po yung result. May nag-text. Actually,
may nag-text sa akin po na positive daw po ako that night po. So, unang-una po, mahirap po tanggapin. Hindi ko po alam kung ano pong una mong gagawin. Siyempre, nandun yung kaba, nandun yung takot. Tapos, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Kasi, as a ICU nurse, nakikita mo kung anong nararating ng mga pasyente na inaalagaan namin. So, mostly kasi nung mga panahon na unang days ng mga COVID, sa ICU po, talagang mahirap po yung makita yung mga pasyente namin na pinagdadaanan po Anong nila. reaction mo nung nag-text sa'yo tapos sabi, paano sabi? Casual lang ba na? Sabi, huwag kang mabibigla. Alam mo na ba? Ano ba parang pelikula naman yun? Pagka mga ganun yung umpisa, talaga mabibigla ka eh. Actually, nandito din kasama ko yung nag-text sa akin, si Miss Pam. So, si Ma'am Pam, mentor ko po siya. Eto si Pam. Mentor ko po siya. Siya po yung nagturo sa akin. Pam, ba't naman ganun yung text mo? Mabibigla talaga yun. Sabi niya, huwag mabibigla. Huwag ka daw mabibigla. Sabi niya, alam mo na ba yung result? Sabi niya, June positive ka. So ibig sabihin, si Ma'am Pam, alam niya na? Alam niya po. Opo. Mas nauna siyang nalaman niya na positive siya, nakasama ka. Opo, nalaman niya po. Mas nauna po niyang nalaman, minessage niya po ako nung night na po. Anong reaction mo? Sobrang takot po. Kasi, ano ni-reply mo sa kanya? Sabi ko, totoo ba yan? Sabi ko, totoo ba yan? Parang, sabi ko, anong gagawin ko? So, binigyan niya ako ng advice kung anong gagawin ko. So, nag-message po ako sa lahat ng mga concern sa hospital namin kung ano pong dapat gawin. Kung kailangan po namin. Ako kasi, that time, nung nalaman ko, gusto ko talaga magpa-admit. Kasi 2 days prior nung swab kasi namin sa hospital, nagkaroon kasi ako ng sipon. Parang iniisip ko kasi dati, lagi kasi ako nagkakaroon ng allergic rhinitis. So parang sabi ko, parang typical lang na everyday ko siyang nararamdaman. So, pero nung lumabas nga yung result, sabi nga, positive daw. So, confirm po talaga. Pero, Jun, sa kagaya mo, sabi nga natin, ano yung nakita mong pagkukulang? Bakit nagkaroon kayo? Kasi kung makikita namin doon sa pictures, lalo na sa ICU, kumpleto kayo sa gamit Mula ulo hanggang paa, kumpleto. Ano sa tingin mo? Yung parang nakapasok pa rin siya. That time kasi nung nag-duty po kasi ako, nagkaroon ako, yun nga, sabi ko, nagkaroon ako ng allergic rhinitis na turn out nung night na yon, nagpupunas ako ng ilong ko. So parang doon nag-penetrate yung virus. Oo, nung Pero gabi madalas nangyayari yung ganyan. Kasi ako nung gabi, tapos kinamaga nag-swab kami. So 2 days akong night. So feeling ko, bumaba din yung immune system ko. At tapos nung last night ko na duty, nagkaroon ako ng allergic rhinitis. Tapos kamot ako ng kamot ng ilong ko, tapos tinatanggal ko yung mask ko. Kasi nga, nagdi-drip, tumutulo talaga yung sipon o runny nose ko. So parang doon ko nasabi na siguro doon nag-penetrate yung virus po. Nurse June, may Yes tanong po. ako. Nung na-admit po kayo, ano pa po ang ibang naramdaman niyo po? Actually, parang nauubos daw yung buhok. Parang ganun eh. Nangamba po ako kasi... Nilagnat ba kayo or ano pa? Opo, nangamba po kasi ako kasi tumaas po yung liver enzyme ko, yung SGPT, SGOT ko po. So, sobrang triple o quadruple po siyang tumaas. So, parang iniisip ko kasi wala naman po kong bisyo po, hindi po ako umiinom. Tapos, pwede kasing epekto po ng virus sa katawan po. So, mag-increase po yung liver enzymes. Yun siguro yung naging pagkukulang eh. Yung hindi ka umiinom. Ano ba? Pero ngayon, you're healthy and you're okay. Yes po. Balik na sa trabaho. Yes po. After 1 week pa po kami pinabalik kasi naghingi po ako ng pahinga po. Yes. Pero okay ka na ngayon. Okay ka na ngayon? Yes Totally? Po. Yes po. Yes Very po. good. And sana stay safe palagi. Thank you po. Ingat. Alright? Salamat, Ingat, Junjun. Ingat. Thank you po. Okay. Maraming salamat kay Nurse Junjun. Kanina Justin ang pangalan niyan. Ang bilis magbago, bossing eh. Yung tawid nyo lang, nagbago na. Si Leslie. Ay, si Ma'am Eto, Leslie. si Ma'am Leslie. Ano naman po ang trabaho niya bilang medical frontliners? Na ICU nurse po. ICU nurse. Yes po. Kayo din na isang ICU nurse. Ikwento nyo naman po, paano nyo nalaman? Oo, na
Actually, nung nagkaroon kasi ako ng cough, hindi pa siya ganun kasi kaano yung COVID. So, I think it's March 6, may cough ako, but I went to work pa. Kasi wala pang lumalabas na COVID positive masyado yun eh. So, after 2 days, sabi ko parang may cough, pangit na yung cough ko, may fever na ako. Duty ako noon, pumunta ako sa parang clinic namin. So, yung clinic namin sabi, you have to go to the ER para magpa-check, magpa-swab. So, yun na yung time na nagpa-swab ako. Pero I went home pa kasi iintay ko pa yung result. Pag uwi ko, lumabas yung result March 13. Birthday pa nung kasama ko sa bahay. Tumawag yung infectious doctor namin. Sabi sa amin, Les, Huwag ka mabibigla. sabi niya, Les, Doc, ano yun? Ba't ka tumawag? So parang ako kinakabahan kasi bakit tatawag sa akin yung infectious doctor sa akin? Sabi niya, Les, sorry, positive ka. Sabi niya, ha, Doc? Ayaw ko pumaniwala kasi joke lang ba yan? Sabi ko, totoo ba yan? Sabi si doctor, yung infectious doctor namin, residente pa lang siya, kasama ko na siya sa ICU. So I thought, baka nagbibiro lang. Hindi, Les, totoo talaga, positive ka. Tapos, mabilis yung isip mo, that time, isip mo, bakit, saan, everything, lahat, pambilis. Sabi ko, sige, Doc, what should I do? Sabi niya, sige, tatawag ulit yung department ng HICC sa amin, Infectious Disease Department, on what should you do, kung magpapakonfine ka ba or what. After 2 hours, akala ko sa bahay na lang ako. Kasi sabi ko, my symptoms is not that severe naman, so I can sa bahay lang. Kaya lang tumawag sa bahay sa akin yung DOH, tumawag sa akin ang Makati Health Department. Ma'am, kailangan niyo pong umalis sa bahay. Ha? Kailangan ko pong umalis. Bakit ho? Bawal pala sa city namin ang may positive nung time na yon sa bahay. Nasa bahay. So they really insisted na I have to go, to be admitted. Buti na lang may mga friends ako sa hospital, nagkaroon agad ako ng room. So I got the news na mga 1:30, 4 o'clock, pinupokpok na akong umalis sa bahay. By 6, 7, in the morning, on the way na ako sa hospital, naka-ambulansya na ako. Dinala na ako sa hospital. So I have to be admitted. Parang yung araw na yung it's a blur na hindi mo alam, na inisip ko na lang, parang napansin ko na naka-admit na pala ako. Tsaka ikaw yung nasa loob ng ambulansya. Yes, ikaw lang mag-isa. Ano mo nun sa... Kasi... Naaawa ko dun sa kasama ko sa bahay kasi dapat may celebration pa kami. Yes. Paano niyo po sinabi sa kasama niyo sa bahay? Umiiyak ako nung sinasabi ko. Sabi ko kasi anong gagawin natin? Positive pala ako. Akala ko hindi ako positive kasi malakas sa loob ko. Sabi ko, hindi yan. Sabi ko, sanay na ako sa mga ganyan. Yes. Tapos sabi ko, una plano ko lang dun sa room namin ako magsistay. Sabi ko, dyan na lang kayo, ako na lang dito. Kaya lang, ni-restrict talaga ng DOH at saka ng Health Department, City Health Department na I have to be admitted. So, I have no choice. Birthday nung kasama ko, umalis kami sa bahay. Gano'ng katagal yung recovery? I had my symptoms ng March 6. Nakalabas ako ng hospital ng March 29. So, mga 2 weeks. 2 weeks? Yes, 2 weeks. Bago pa lang yung ano. Natatandaan mo ba kung pang ilan ka? Patient number? 58. 58. I was the first na mga unang bugso ng COVID. So, kaya malakas sa loob ko, sabi ko, hindi ako makahawa. Sabi ko pa. Kasi bago pa lang. Yeah. Pero ngayon, you're okay na po, ma'am. Les, bilang isa ka sa mga nauna, bago pa mag-lockdown pala yung case mo eh. Nakaranas ka ba ng discrimination? Yes, sobra po. Paano? That's why I did not take any pictures when I was confined. Kasi yung discrimination sa amin was, the day after, lumabas yung picture ng bahay namin, picture ko, picture ng... Grabe sila. Yeah, lahat na huwag kayong dadaan sa bahay na to, sa street na to, kasi yung family na to may COVID. The day after naman, lumabas na yung balita na patay na raw ako, na-cremate na raw ako. So lahat yon, pictures of my relatives, lumabas sa Facebook, sa group chat, pino-forward sa akin ng mga relatives ko na, ito sa group chat na to, lumabas yung name mo, buong pangalan mo, sabi niya, na ikaw yung COVID positive do sa street na to. Kaya that's why yung mga tao hindi raw parang pinagbabawalan na dumaan daw sa street na to kasi mahahawa daw sila. Meron ba sa kaibigan mo na? Ano po? Meron sa kaibigan mo na gano'n na,
naramdaman Sa mong lumayo sa'yo? Ay, hindi naman po. Wala Kung sa naman. mga friends ko sa ICU, hindi naman po. So sa street naman kasi namin, usually all of my relatives ang nakapaligid sa amin. So hindi po. They're the one who made me parang stronger. Sila yung nagsasabi sa akin. Usually yung mga, alam niyo, yung mga kapitbahay na, tsaka yung mga hindi taga doon, yun ang nag-spread ng mga hindi magandang news. Chiska. Yeah, yung mga ka-chiskers sa chiska. Yan, Yung mga nauuna sa chismis. Oo, nangunguna. Ang importante, safe at okay ka. Yes. Diba? Thanks, God. Buhay na buhay. Buhay. Of Doon po course. naninira, ito po ang operation niya. Buhay pa po siya. Buhay to si Buhay Leslie siya. Hiller. Balik na sa Healthy. pagka-frontliner. Nakabalik ka na. Yes po. April 8, back to work. I have to. Kulang kasi yung staff namin, so I really have to go Doble to work. ingat na lang, Leslie, Yes, okay? yes. Ingat po. Thank you po. Very good. At may isa pa tayong COVID survivor na frontliner, si Ace. Si Ace. Dr. E. Ace, ano naman ang work mo? Doktor po. Oh, doktor. Doktor, naka-tomahawk na buhok. Parang ayaw mo maniwala. Di kami naniniwala. Doc! Ano naman nangyari sa'yo, Doc? Bali, doktor po ako, anesthesiologist po. So kami sa hospital po, kami po yung naka-assign na mag-intubate sa mga COVID patients, yung nagkakabit ng mga tubo. So isa po yun sa pinaka-high risk na procedure kasi bukang-buka yung bibig, tapos nakatapat ka po doon sa bibig ng pasyente. So yung sa akin naman po, bali naka-duty po ako noong March, tapos nung patapos ng April po, nagpa-swab test po ako kasi during nung duty days ko, nakaranas ako nawalan ako ng pang-amoy, panlasa, tapos merong onting sakit ng ulo. So akala ko naman, puyat lang, ganito, pagod kasi sa duty. Nung time na nga na isa-swab kami, medyo okay na yung feeling ko. Sabi ko, kahit pag na kaya ako magpa-swab. Pero pinilit ako ng mga kasama ko, nagpa-swab kami. 3 kami nun. Tapos, off-duty na kami after. So sa bahay na kami for 10 days off-duty. So sa bahay, inaantay ko yung resulta. Ang nangyari, yung 2 kong kasama, na unang lumabas yung result nila, negative. Then sabi sa akin, baka positive ka kasi usually nadidelay yung result kapag positive. Tinakot ka pa, Tapos in denial, sabi ko, hindi, baka naman nahalo lang sa iba, ganun. Na-traffic lang, no? Na-traffic lang. Then kinabukasan, ayun na nga, may nag-text na sa akin na, Ace, okay ka lang ba? Positive ka kasi anong symptoms nararamdaman mo? Tapos sabi ko po, okay lang naman ako. Tapos sabi ko, sure na ba yan? Baka naman na mali lang yung swab, ganun, na napagpalit lang. Tapos sabi nila, sure na. Nung gabi, tsaka ko lang natanggap na tinext ko sila na anong kailangan kong gawin? Kailangan ba ako ma-admit? Or sa bahay lang ako? Tapos ang sabi naman nila, kung wala ka naman ng symptoms ngayon, pwedeng home quarantine. Basta wala kang kasama sa bahay, ganun. Tapos at the next day, tumawag rin yung DOH tsaka yung barangay. Pinuntahan actually ako ng barangay. Tinanong nila kung may symptoms ako, ganun. Tapos nung sinabi ko na wala na akong symptoms, sabi nila, sige po, home quarantine na lang po kayo, hindi naman na po kailangang i-admit. So, nag-home quarantine ka lang? Home quarantine po ako for, bali po nung naswab ako, home quarantine for 7 days, tapos repeat swab po. Walang umiikot doon ng mga chismosa na magpipicture sa bahay nyo na, uy, home quarantine na nakatira rito. Walang gano'n. Wala naman po. Pero ngayon, nagtatago si Wally, ngayon, okay na? Opo, ngayon po okay na. Bali, Back to work? Back to work na po. Same pati. Sa ngayon, sa work mo ngayon, marami ka pa rin ini-intubate Ganun pa rin ba? po. Ganun pa Dumami din? na po ulit. Mas dumami ba or? Nawala po nung mga May, tapos nitong June, bumabalik po, dumadami po ulit. Dumadami pa rin tayo. Opo. Pero ang importante, okay ka na, back to work. Safe. Doble ingat na lang ulit. Opo. Kasi yun na naman yung work mo eh. At palakasin ang Katawan. immune System. Salamat, Ace. Thank you. Thank you. Maraming salamat, Doc. At si Julia, Yes, ang galing mo. May 35,000 ka pa. Huwag kang magalala. Ang laki Itutuloy na ba? natin ang tanungan. At sa pagbabalik natin, meron kayong importanteng malalaman. Meron tayong special announcement sa pagbabalik ng Bawal Judgmental. Bawal Judgmental. Nagbayad niya
judgmental. Yun na nga. Ay, ano na yung ano? Sandali si Bossing, bago tayo mag-commercial, merong announcement si Boss. Magandang Bossing. balita. Bossing. Good news yan. Sandali. Huwag kayo masyadong... atat. Huwag kayo masyadong atat doon sa special announcement natin. Ano ba dali? Dito muna tayo sa pagbaba ng pera ni Julia. Yeah. Mauubos kaya? Itutuloy na natin ang tanungan. Round 2 na tayo, Julia. Dito sa round 2, ang mga pagpipilian mo, yung 4 na COVID survivors. Mas padadaliin natin para naman hindi naman maubos talaga. Ano? Okay, so yan sina Junjun, si Leslie, si Ace, tsaka si Pam. At eto na ang tanong! Ito, pag nagkamali ka pa rin. Sino-sino sa kanila ang may anak? Naku, walang nabanggit. Walang nabanggit. Ito, ano na lang, for formality, Meron kaya? Meron. Meron ba Dalawa dyan sa ating mga frontliners na COVID survivors ay may anak. Ano? Kaya, Julia? Julia, ha? Pagka naman ang mga pagpipili-pilian mo na lang. Letter B, si Junjun. Sa D, Leslie. E, si Ace. At sa F, si Pam. Julia, dalawa sa kanila. Aha! Merong anak. Ewan ko na lang, ha? Hi! Okay. Protect your money. Meron ka pang 35,000 pieces. Na pwedeng maging 30,000. Say! Julia, pili ka ng dalawa sa ating mga Dapper Cats. Okay. Sa akin, si Leslie at si Junjun. Leslie, D, and Junjun, B. Final judgment? Yes, bossing. Sige, final. Kinakabahan ako. Ikaw lang yung umuwing luhaan dito, ha? Ay. Sige, unahin na natin si Leslie. Leslie. Okay. Ang tanong! Tama ba si Julia? Sana. Please. Please. Mga Dapper Cats, ang Grab It, Win It moment na yan ay hatid sa atin ng Grab Food. Crave it, grab it! Chick na chick yan, mga Dapper Cats! Ang food favorites ninyo, pwede nyo ipa-deliver for free. Gamitin lang ang promo code na GrabFood na. Yan, Baka thank you, naman. Paolo. Thank you, Chiska. Eto, kanina nabanggit na niya na meron siyang mga anak. Oo. Ilan ang mga anak mo? I have 3 kids. Isang 21 years old, isang 17 years old, and then I have my youngest is a 7-year-old boy po. Sinong mas matanda sa inyo ng mga anak mo? Parang ang bata mo. Fresh. Bata mo pa. Ayun, oh. Ayun. Paano yan? Sabi mo nung una, siyempre, kala mo, matatag. Tapos, eto, mga anak. Umuwi ka pa sa mga anak mo. May bata ka pala. Before kasi may lodging sa hospital. Yes. So, what I do if 3 days na succeeding yung work ko, I don't go home. Mm-mm. Yung last day ko lang, saka lang kumuuwi para to take care of them. Kasi walang magmamarket. Kasi ang kasama ko pa rin sa bahay si 2 senior citizen nga. So, I don't allow them to go out. So, pag uuwi ako, pag off ko, doon ako lahat magmamarket, bibilin, prepare lahat ng kailangan nila, tapos pasok ulit after 2 days, tapos work ng 3 days. Pero before I go home naman sa bahay, I usually talaga, maliligo muna, change lahat ng gamit, iwan ko sa hospital yung mga hindi ko ginagamit para sa bahay. So, para yung virus, hindi ko rin naiuwi. Before pumasok ng bahay, disinfect ko yung sapatos, iwan sa labas, shoes ko,
yung bags ko, yung things sa ko, labas. lahat disinfect sa labas. Before I Paano mo na-explain lalo sa 7 years old mo na anak na, siyempre, ang tagal mong mawawala dahil nasa hospital ka because of Nung COVID. nung nasa hospital ako, hindi niya maintindihan. He thought na baka bakasyon lang or for a meantime. Nung matagal na talaga ako hindi umuwi nung nako-confine ako. Nung mga second week na, doon na siya nagvi-video call na kami, umiiyak na siya. Kailan daw ako uuwi? Sabi niya, mamimiss na raw niya ako. Sabi niya, wala na raw siyang hug. Sa gabi kasi magkayakap kami matulog eh. So wala na raw siyang hug pag gabi, hindi raw siya makatulog agad. Usually talaga nagigising yan mga 6, 7 nung wala ako sa bahay, 5 o'clock gising na. Once gigising siya, tatawag na siya agad sa akin. Tsaka before mag-sleep, mag-good night yan. Kasi nga, tapos kailangan kantahan ko pa siya ng lullaby sa video call before siya matulog. Pero I tried to explain sa kanya yung regarding sa virus. Kaya lang 7 years old pa lang. So parang kaunti pa lang yung nagigets niya. Pero nung umuwi na ako, nung una ayaw niya akong pansinin. Ayaw niya akong kausapin pag uwi sa bahay. Sabi niya kasi galit daw siya dahil ang tagal ko wala sa bahay. Pero ma'am, nung nangyari yung time na yan, sabi nga natin, itong sakit na to sabi nga ng mga nakakausap ko ng mga sundalo, mas mahirap daw yung laban na to Kasi hindi natin nakikita yung kalaban natin. Yes, sabi nga nila, mabuti nang nasa gera sila, at least alam nila kung sino. Kaharap. Pero sa part po ninyo, paano nyo to lalabanan at baka eto na. Hindi ko naman sinasabi na nandun na kayo, na pwede kayo mawala. Pero dumarating, di ba, sa pag-iisip niya, paano yung mga taong may iwan? Kung sakasakali, at huwag naman sana. Yes. Naiisip ko yun nung naka-confine na ako. Kasi ang inalala ko yung maliit ko nga, hindi pa niya kaya na wala ako. Kaya lang sabi ko, nag-pray na lang ako. Siguro doon lang talaga ako nag-hold on sa prayers, sa faith. Yung mga relatives ko na tumatawag lagi sa akin, yung mga co-workers ko. Kasi usually, parang ako yata yung sa ICU, ang first na nagkaroon ng COVID. So, tinutulungan nila ako, dinadala nila ako ng food. Sabi ko, thank you sa lahat sa kanila. And then, hindi ako nagba-vitamins before. Nag-start ako mag-vitamins dahil nagkaroon ng COVID. Vitamin C, everything na. So, I have to keep myself up. Kahit malungkot ako sa hospital noon, tawag ako kunwari masaya. Kahit yung nararamdaman, kunwari wala. Para hindi rin sila maapektuhan kung ano yung nararamdaman ko. Leslie, guys, may tanong lang ako. Kasi bilang ina, kasi minsan paggabi, kasi ako yung namamalengke, so lumalabas ako. Minsan paggabi naiisip ko, parang sabi ko, yun kaya yung huling yakap ko sa anak ko. Ikaw, Leslie, na-feel mo ba yun? Yung ganun. Alam mo, dito ka, dyan. Palit tayo pa. Dito kami na nga yung judge. Halika na nga, dito ka. Hindi. Sorry. Pero, Yes. I do feel that. My youngest actually is medyo malambing. So sasabihin niya sa akin before we go to sleep, Mommy, you're the best mom in the world. Sabi, I don't want to lose you. Oh my God. I don't want to lose you. The other night pa nga, sabi niya sa akin, Mommy, if you're gonna die ba, are you gonna still look after me? Sabi niya sa akin. Sabi ko naman, oo anak, I'm an angel para sa'yo. Tapos sabi niya, always look after me, Mommy. Don't ever leave me, sabi niya. Sabi ko, don't worry anak, if I'm going to die, sabi ko, hindi naman siguro in the near future, I will always be at your side. Sabi ko, don't worry about that. So, isa na rin yun sa nagpalakas sa'yo? Yes. Kasi na kailangan ko pa kailangan kong gumaling para sa tatlo kong anak. Sabi ko, they are my strength from the very beginning and they will be my strength then until I lose my last life. ay, thank you, Leslie. Kasi si Julia, tanong-tanong pa Tanong pa Huwag ka naman kumano dyan. Ano Pati kami namamadamay kami sa'yo. Kasi nakakatakot, diba? Nakakatakot ba kayo na yung last time? Hindi, yun yung pinaka-importante. Kaya nga kayong mga may edad na. Ano? Ay, kami lang. Kaya tayo nag-iingat. Sila, bossing. Ito mga may edad na to, hindi tayo nag-iingat para sa sarili mo lang Importante, paano yung mga tao na iiwanan natin kung sakali magpapabaya tayo. So, doble ingat po.
Salamat. Thank you, Leslie. Po. Thank you Thank po. you. For sharing your story. Thank you, Nurse Leslie. Okay. Sino yung unang isa pinili niya? Junjun. Si dating Justin na ngayon, Junjun. Junjun! Junjun, tanongin mo. Alan! Junjun! Ano ba lagi na lang si Junjun? Ang tanong! Tanong! Eto na! Tama ba si Julia? Okay, back to normal. Back to normal. Ayun! 30,000 pieces. Uy. So, Junjun, bakit kasi hindi ka nag-anak? ano ba? Wala. Ayaw niya pa. Bakit ba? Junjun, wala pang pamilya, wala pang asawa, anak. Wala po. Pero ano yung pinakamabigat sa'yo nung sakaling dumating itong time na to? At yun nga, paiksiin na natin yung tanong na baka wag sana. Hindi naman natin sinasabi mangyari o hindi Oo. naman nangyari. Mawala kang bigla. Sabi nga natin traitor. Mas traitor pa sa high blood to. Ano yung nasa isip mo? Mas una ko kasi iniisip yung ate ko kasi nag-iisang babae siya sa magkakapatid sa amin. So, 7 kami magkapatid. Nag-iisang babae lang siya. Nag-undergo siya ng kidney ng dialysis. Oh. So, mayroon siyang chronic kidney disease. So, una ko siyang naisip kasi may times pag off na umuwi ako sa bahay. So, high risk siya na mahawaan ko siya ng virus. Mas mabilis. So, thankful naman ako na hanggang ngayon, negative naman siya. Very good. Oh, negative naman siya. Pero ang nangyari ngayon, ang importante ngayon, naligtas natin siya. ligtas, oo. Nakaligtas ka. At sana magtuloy-tuloy yung kalakasan ng bawat isa. And para sa'yo, Junjun, doble ingat dahil yun nga, inaalagaan mo sarili mo, inaalagaan mo rin si ate mo. Thank you. At Salamat. malaking tulong talaga para makaiwas ka sa ganyan. Mapaglabanan mo yung mga COVID. Kailangan naka-skinny jeans ka. Importanteng importante. Hi kay ate! Hi! Shout out, ate! Pagaling ka, palakas ka. Okay. O, Julia, wag ka na magtanong, ha? Oh, yes, May boss. tatanong ka Hindi pa ba? ako nagtatanong. Hindi na. Nalagasan na naman ako, Ano boss. natin si Pam? Si Pam? May anak ba to si Pam? Parang wala. Oo nga. Pam, ikaw ba meron kang anak? Apo. Ha? Ilan? Isa po. Isa. Ilan taon na ang anak mo? 3 years old po. 3 years Oh, old. maliit pa. Opo. Bata pa. Paano yan? Yan yung ayaw pang humiwalay sa nanay eh. Opo. Yung mga ganyan edad. Opo. Ano sabi ng anak mo? Ano po, yun nga po, nung nalaman ko yung result ko nung umuwi ako. Actually po, natulog pa po kaming Magkakasama. mag-anak. Opo, siya po yung husband ko. Natulog pa po kami nung hapon. Tapos po, nung gabi nga po, nalaman po namin yung result. So, nung sabi po sa akin, nag-isolate na po ako. So, nung time na po yun, parang nagtataka na siya bakit bawal na siyang lumapit sa akin. Kasi nandun ako sa room. Tapos kinakatok. Kasi yun nga rin po yung unang araw ko na uwi sa bahay. Kasi, yun nga, di ba, nandun po kami sa quarter. So, dun lang din po talaga ako umuwi. So, kinakatok niya po ako dun sa kwarto namin na umiiyak po siya. Eh, yun nga po, bawal po ako Bawal lumabas. talaga. Ganun Opo, bawal talaga. na po kami magkita nung time na yun. Kasi nga po, baka po mahawa siya. Ang asawa at anak mo ba, tinest din ba sila for Apo, COVID? tinest din po sila. Okay. Negative naman. Opo, Mabuti naman yun. negative po sila. Salamat, Pam. Mag-iingat. Doble ingat. Yes, Bagets po. Thank pa you yun. po. Opo. Salamat. Thank you po. Okay. Buti naman, wala ka ng tanong, Julia, no? Wala Sige, na ba? congratulations na lang. Quiet na ako. Kay Julia at sa kanyang home partner na si Pauline. Meron kayong total prize na 30,000 pieces. Thank you, Pauline. At Julia, may regalo ka pa from Hana Shampoo. Parang bagong shampoo always. Ay. Check naman. Thank you, guys. Thank you. Meron pang gift pack, Julia. At ang ating mga choices mula naman sa Copico Blanca. Make your day more creamy-licious. At natanggap ka rin ng gift pack mula sa Flanax. Naproxen Sodium Flanax, huwag mag-arthritis. Flanax mo na yan. Nice. Maraming binago ang pandemya sa ating buhay. Challenging pero kailangang harapin.
Hindi nga natin, nakita naman natin ang ating mga frontliners na nandito kasama natin kung paano nila tinapatan ng tapang at dedikasyon ang kanilang sinumpaang tungkulin. Matinding pagsubok ito sa kanila, pero namamayani ang hangad na makapagligtas ng buhay. Saludo po kami sa inyo. Saludo ang Eat Bulaga sa lahat ng frontliners sa buong mundo. Palakpakan natin sila. Bossing! Lucas Julia, salamat. Happy anniversary. Bossing, ano na muna magpasalamat? May nabangan kami sa iyo eh. Ano na naman? Oo nga, bossing, may Baka naman may announcement pahapos ka ka! dyan, bossing. Baka naman. Baka naman. Bossing na. Bossing, baka may i-chismis Ngayon na. Oh, bossing. Basta. Ito na nga. Basta gusto natin magpasalamat sa lahat ng nagpadala ng application para sa eBest. Alam niyo naman yung eBest, ano? Opo. Naintindihan namin ang inyong pagpapahalaga sa edukasyon at hangad namin ang katuparan ng inyong mga pangarap. Ngunit sa gitna ng pandemyang ating hinaharap, nakita natin na ang isang mahalagang pangangailangan ng bansa ngayon, kaya minabuti naming unahin munang tugunan ang pangangailangan ito. Ngayong new normal, ang eBest Scholars na aming sasamahang itawid ang pag-aaral ay ang mga nangangarap maging doktor at nurse na nasa huling hakbang na bago sila maging ganap na frontliners. Yun. Kumbaga sila yung mga board exam na lang, pwede na mag-practice. Kumbaga ilang tumbling na lang, pwede na manggamot sa mga ospital at sa mga kanilang barangay at baryo. Sila ang makakatulong ng mga doktor natin ngayon para bantayan ang kalusugan ng mga dabarkad sa bansa. Hanggang sa panahong malampasan na natin ang pandemyang ito. Nakita kasi natin na marami pa sa kanila ang nahihirapan sa pag-aaral. Yung, kunwari, yung bayad sa review center, sa panggastos pang araw-araw, mga baon, at yung bayad pa sa board exam. Gaya ng kwento nung nakasama natin dito sa Bawal Judgmental ng July 14. Kung natatandaan nyo, si Jeffrey Sholinay Mambukon, si Otit. Otit, bossing. Yung membro ng Monobo Tigwahanan ng Bukidnon. Opo. Pinaiyak tayo nito si Otit eh. Ayan, si Paolo tsaka si Alan, pinayak niyan. Gusto lang niya madala yung pamilya niya sa mall, di ba? Tatandaan nyo? Opo, bossing. Andito siya ngayon. Ayan na si Otis. Ano? Ayan, bossing. Paano mo na? Si Otis ba yan? Binibigla niyo ako, napanggit ko lang eh. Andito, ayan o. Hello, bossing. Maganda si Otit. Maraming salamat po sa pag-imbita ulit. Magandang tanghali din sa iyo, Otit. Ay, kasapin niyo si Otit. Otit, kumusta ka na? Ito naman po, masaya at masaya po ako dahil una-una po nung nag-ano kami ng July 14 dito, marami pong na-message sa akin, na-inspire sila sa story namin. Parang hindi po yun mababayaran po ng pera, bossing. Hindi po yun mababayaran kahit ano yung pagtangkilik po sa kwento ko at sa kwento naming lahat na nabigyan po kami ng importansya kami mga tribo na hindi kami dapat malitin dahil may ibubuga din po kami. Oo, sabi mo masaya, parang nanginginig na naman yung boses mo eh, Otit eh. Ready ka na ba? Simulan na naman yan parang ayan na naman eh. Otit, naalala namin, sinabi niya nung naging bisita natin siya dito na parang board exams na lang. Ang kulang. Yun na lang ang kulang. Pagiging talagang doktor, makakapaggamot na siya, maging ganap na doktor na. Sa ngayon po, mag-undergo po muna ako ng 1-year postgraduate internship. Pero graduate na po tayo ng doktor. As a requirement po yun ng PRC. So next year po, magte-take na po tayo ng board exam September po. Yan. At mukha naman, isa talaga siya magiging magaling na doktor. Oo naman. Diyan ang puso ni Otit. Otit, good luck! Maraming salamat po sa pagkakataong binigay niyo sa akin. Alam niyo po,
ang inspirasyon po na binigay ninyo sa kwento po ngayon, sobrang na-inspire din po ako na gusto ko na po sanang sumabak pero kailangan natin ang lisensya. Yes. Kailangan natin ng bala. So maraming salamat po sa inyong lahat. Bossing, maraming salamat po sa Okay, Itbulaga. walang anuman, Otit. Sabi mo, na-inspire ka. Mas na-inspire kami sa kwento mo. Kaya naman kami naniniwala sa hangarin mong makapaglingkod sa mga Dabber Gods at maging next frontliner. At dahil dyan, ikaw, Otit, ang kauna-unahang New Normal E-Best Scholar! Makakatek na siya ng board Ibig sabihin yan, tutulungan ka ng Itbulaga sa iyong pagre-review hanggang sa ikaw ay makapag-take ng board exam at maging ganap na doktor. Very good. Okay, Otit? Pagbutihin mo, ha? At good luck sa'yo. Ano sasabihin mo kay nanay mo? Bossing, sa totoo lang po, Bossing, hindi ko po kailangan ng... Totoo lang po, hindi ko po talaga kailangan ng pera kasi alam ko marami pong tumutulong, may natutulong sila sa akin. Kasi sa pag-aral ko, bilang isang tribo nung simula ng high school hanggang college, hanggang ngayon, hindi po ako pinabayaan ni Lord. Pero ito pong binigay niyo sa akin. Hindi ko po in-expect, pero tatanggapin ko po at gagawin ko po yung inspirasyon para maging lisensyadong, kauna-unang lisensyadong tiguhanan doktor. Bossing, hindi ko po kayo bibiguin. Dabber Cats, di ko po kayo bibiguin, Dabber Cats. Mabuhay si Otit! Salamat. Asahan namin yan, Otit. Doc Otit. Bagay na bagay. Doc Otit. Thank you, Bossing. Glenn. At para naman sa iba pa mga medicine at nursing graduates na nahihirapan din sa pang-review at sa pang-board exam, mag-email lang kayo sa amin. Paolo, paano ba? Saan sila mag-email? Ayan, mga Dabber Cats, yung mga Dabber Cats sa katulad ni Otit na yun na lang ang kailangan, mag-board exam para magkaroon ng lisensya. Mag-email po kayo sa Itbulaga. Eto, nakikita nyo po sa inyong mga TV screen. Ayan. Diyan kayo mag-i-email at yung mga kailangan nyong gawin, andyan. I-video nyo kung bakit gusto nyong maging E-Best. New Normal E-Best Sabi nga Scholar natin, ng sa Itbulaga. nangyayari ngayon, sa pandemya nangyayari ngayon, yung mga magulang natin walang pera para ipagpatuloy yung pag-aaral. Pero Yes. ito po, nag-o-offer po ang Itbulaga para makapagpatuloy po kayo. And sa panahon natin ngayon na pandemya, madadagdagan na ang ating mga frontliners dahil kailangan natin yan sa panahon ngayon. So Correct. sa mga Dabber Gods natin, correct. Good luck, mag-email na kayo. Hintay namin ang inyong mga emails at sana'y maintindihan ninyo na sa paraang ito, matapos ang 6 na buwan o isang taon, madadagdagan ang bagong frontliners ng ating bansa. O okay na. Okay na, Bossing. May tanong ka pa ba, Julia? Wala na. Si Julia, wala yung tanong to eh. Hindi na ako magtatanong, bossing. Babatiin ko na lang kayong lahat dito sa Itbulaga. Happy anniversary, guys. Salamat. Everybody loves you and you deserve all the love. Bossing, happy anniversary. din, Jules. Thank you. Thank you, Julia. At siyempre, gaya ng dati, dyan lang kayo, dito ako. Magbabalik pa ang... Itbulaga! Hi, Otit. Thank you sa mga frontliners natin today. Julia, congratulations! Thank you, Mom! Ganda ng t-shirt, Bossing. Happy 41st anniversary, Dabber Cats! Salamat, Otit! Nagbayanihan tayo. Nagbayanihan tayo. Pa-Premium Legit. Anywhere in the Philippines. Basta Team Bahay, panalo! Dito sa Juan for All for Juan. Agad-agad! Hatid sa atin ng Pure Gold, Hanabishi Appliances, CDL Fantastic Young Port Tocino, at ng Palawan Express Pera Padala. Eto na ang isa sa maswerteng Dabber Cats na nanalo ng 10,000 pieces ngayong anniversary natin. Si Ramon Teoloya ng Haro, Iloilo. Iloilo! Hi, Ramon! Abaw Ramon, taga Iloilo ka to?
Opo. Ara ka na, subong sa Iloilo? Taga Haro po. Haro. Ayan, Okay. Kumusta kayo dyan sa Iloilo? Okay po. Congratulations, Ramon. Keeping ourselves safe po. Dahil napakaswerte mo, ikaw ang nanalo ngayong 41st anniversary ng Eat Bulaga. Ito na! Yan! Congrats, Ramon! Ramon, napakaswerte mo. Meron ka pa regalo. Tama ni Bulaga, oy! 5,000 pieces at grocery items mula sa Pure Gold! Dahil sa Pure Gold, always panalo! May regalo pa sa iyo ang appliances. Susubok na sa tibay at kalidad ang Hanabishi Appliances! Tanggapin mo, meron kang rice na may cooker. Indak na may gun. Slice na may toaster. Lahat ng ito natin sa atin ng Hanabishi. Ang kapartner ng mga practical na nanay for 30 years. Subok na rin yan ni Bossing! At may regalo ka pa sa CDO Fantastic Young Port Casino. Sarap talaga kiligin sa CDO Fantastic Young Port Casino. Fantastic Kilig! Para tuloy-tuloy ang panonood ng Eat Bulaga, di ba, pangkapuso shows, tatanggap ka rin ng GMA Afford the Box. Enjoy digital TV viewing na abot kaya ng bawat Pinoy. Congratulations, Ramon. Anong gagawin mo sa mga napanalunan mo? Ano po, patulong po sa sa maintenance po ng mother ko at saka sa mga gastusin din po sa bahay. Ayun, very good. Kumusta mo kami sa mother mo at saka mga Dabber Cats dyan sa Iloilo? Ingat kayo dyan. At ipapadala namin ang cash prize mo agad-agad sa Palawan Express. Pera padala, mura, mabilis, walang kuskus balungos with over 3,000 branches nationwide. At ang pinakamalapit na Palawan Express pera padala dyan sa inyong lugar ay sa Haro, Simon, Ledesma Street. Nandyan lang yan. Paglabas ng bahay nyo, nandun yan. Malapit lang yan. Kung iniisip nyo magsangla sa Palawan Pawn Shop, sa Palawan Pawn Shop na kayo, merong 10% discount on sangla fees and charges for Suki card holders hanggang bukas na lang po, July 31. You can also check out their low price gold jewelry. Bilis ang lalayaways available. Merong 10% discount para sa ating mga Suki card holders. For more details, just like and visit Palawan Pawn Shop Facebook page. Congrats, Ramon! Congrats! Maraming salamat! Dagang salamat. Ito naman sa lahat ng mga Dabber Cats na sumali sa takbuhan sa TV kanina. Buksan na ang mga Facebook page ng Eat Bulaga at tingnan kung isa kayo sa mga swerteng nanalo for today. And muli, congratulations, Romeo, and happy anniversary na din sa'yo. Ayan, meron pa sasabihin si Bossing natin. Happy anniversary, Bossing! Dabber Cats, mamayang 4 p.m., alas 4 ng hapon, samahan niyo po kami sa Healing Mass sa Facebook page ng Eat Bulaga. Mga Dabber Cats, salamat sa pagtanggap sa amin sa araw-araw na parang kaibigan, kakwentuhan at kabiruan. Hindi kami magsasawang kamustahin kayo at bulagain kayo. Maraming salamat din sa aming mga sponsors at sa team advertisers, ganun din sa aming tahanan, ang GMA. For 40 plus 1 years, Dabber Gods tayo hanggang sa mga darating pang mga plus. Dabber Gods pa rin. Tuwing tanghalian, magkakamustahan tayo dito kasama ang lahat ng bumubuo ng Eat Bulaga! Forever, we are one! Salamat sa mahigit 4 na decades, Dabber Cats! Inihatid sa atin ito ng Fernsea, Copico Blanca, Sarsaya, Alaska, at CDO Sweet Ham.